Doon po sa mga tatlong senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet niyo na po ba at any one time or any point Opo. sa pagkakaalala, alam mo magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Yun, Your Honor, tingin ko po, billion po yun. 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. To Mr. Bryce Hernandez and JP Mendoza, kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Bryce, Hindi po sa opisina, Your Honor. na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi Opo, Your Honor. ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon. Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po, Sa, tatlo po po ba? Shangri-La ito. Saan Sa po? BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Doon sa Kaninong- pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po. Nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila. Opo.
What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example na po, utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay Senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito. pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam niyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman. Go ahead. Yes, Just follow up with the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po to may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, provision, of course. meron po Go ba kayong ahead. komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano. Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. And, Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? At dito po sa Bulacan, the regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually magpangalan kayo, Secretary. Kasi ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po
Yung mga street lights po namin, overpriced po lahat 'yun. Oh, street light, cat's Pero- eye, Opo. lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. Oh, so ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po na yun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunoan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with ano yung, Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. Under a director? Under a... Under the director, Your Honor. Pangalanan For po now, I natin. think the director is Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. during my watch, Your Honor, the Okay. director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang inahandle ninyo? Opo, tatlong district, In Bulacan. tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, Alright, Senator No, Tulfo. it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So, kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, You can proceed. si Senator JV. I mean, si Jinggoy, I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pinaprepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names?
Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited, but unfortunately, I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat, Opo, Your Honor. nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina, nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. All right. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Ano po, Honor. Pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding dun po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please Kindly submit. submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page, Thank you page.